Naging paliwanag mo kanina, attorney, no? Para nakikita ko, no, pagpasok nitong mga pagkatapos ng martial law, no, ay diyan unti-unting lumitaw ang injustisyang nagaganap sa taong bayan. At since then, nagtuloy-tuloy ito, hindi na correct. Tama ba yung pagkakaintindi ko, attorney? Tama po. At sa kaso nga nitong mga OFWs, na wala ring justice system sa OFWs. Nabanggit nga ng ating kaibigan kanina, si John Obrero, kaya nabanggit niya, meron siyang mga nakaka-email na mga nakakulong sa Saudi Arabia, at doon nakita niya ang problema ng mga OFW. Lumapit siya kay Vice President Noli de Castro, kay Senator Villar, lahat na yata nang may kinalaman sa OFWs, nilapitan niya. Ay wala ring nangyari. Ngayon, hindi na nag-i-email, baka raw namatay na. And you can multiply the thousands at the time of Nieves Confessor. 30,000 ang mga nakakulong, may mga kaso, stranded sa buong Middle East, bukod sa Amerika. Okay, no? Okay, papasukin lang natin, attorney, no? Si Freddy Santos. Ano? Freddy, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Kasaldet, saka kay attorney. Yes. Mayroon lang akong tatanong kay attorney sa batas. Kasi alam ko mga abogado, mga magagaling po yan. Attorney, sa ating saligang batas, mayroon ba doon nakasaad na salitang constructive resignation? Ang alam po natin, walang specific na salita o deklarasyon ng Constitution ng constructive resignation or dismissal. Bakit po, attorney, bakit po nung pinaalis nila si Pangulong Irap, yung mga kalaban niyang politiko, ginamit niya ng Korte Suprema, constructive resignation? Mayroon ba silang karapatan na gumamit nun? Yun pong mga abogado, karaniwan pong ginagamit namin yan, yung constructive dismissal or resignation, ay sa mga labor cases, yung mga manggagawa, galing sa ibang bansa, local. Pero ito, ay ginamit din ng Korte Suprema yung principle na yun at na-justify, at ang naging boto ng Supreme Court naman ay talagang lahat in bank. Walang bumutong justice na ang nag-appointed si Irap ay kumampi na rin kay Gloria noon. Yun nga ang isang ating blot at yun ang isang mga criticism ng ating mga mamamayan. Kaya siguro yung Truth Commission, ngayon pala ang araw na ito, marami ng media, mga kolumnista, mga batikan din na masikat sila, tayo na may abang mababa tayo sa kanila, pero sila ang nagsasabing bakit naman ang appointment ng nalagay dyan sa Truth Commission ay si Chief Justice Davide. With due respect, siya na may qualified. Kaya nga lang yung atake sa kanila pag binasa ng taong bayan ay naghihintay din ng tugon dun sa mga concern. Attorney, si former Chief Justice Hilario Davide ay lumabag sa batas. Sa ating pananaw ho, ay dahil napirmahan ng mga justices, parang hindi lumabag, pero yung ang taong bayan naman ay meron ding judgment para dyan dahil ang the highest court of the land, Supreme Court, pero ang boses ng tao, the law of the people is the supreme law. Yan naman ang ating batas po. Attorney, kahit hindi ako abogado sa paningin ko lang malaki ang paglabag niya sa batas Bakit kanyo? Hindi naman nag-resign si Pangulong Irap, binilit nila Ibinoto niyan ng legal na presidente yan kasi ibinoto ng nakakarama Okay. Di ba pwedeng, attorney, isang tanong na lang, pwede bang kasuhan si Hilario Davide ngayon? Yung iba siguro malalaman natin dahil nga may mga criticism na laban sa kanya, ay hintayin natin ang mga susunod na araw. Attorney, napakaliwanag naman po kayo, abogado kayo. Saan ka ba nakakita ng Chief Justice ng Korte Suprema pumunta sa EDSA? Nakihalo-bilo na din sa mga politiko. Pinanumpa na si Lord J.M.A. Abay, gawain ba ng mga matitinong kanyan? Meron niya ang senador pa na nakasakay pa sa kabayo. At at meron din dating presidente na nag-jogging pa pagkababa ng aeroplano. Hindi ko na babanggitin ang mga pangalan. History. Yan pong sinasabi nyo, kasaysayan na yan. Okay. Okay. Kapreddy. Hello. Okay. Hindi kaya mamalasin na naman tong huwag naman sana ni Noynoy Aquino kasi parang lumalapit na naman si Ramos dyan na tinagurinan nilang kanyan. Parang hari-hari si Fidel Ramos.
Nandiyan na naman, umiikot sa administrasyon. Sige. Okay, lang po, thank you. Okay, maraming salamat, Kapre. Doon sa naging pahayag ni Kapre, isa, dahil inuugot ko po muna sana itong mga dahilan ng korupsyon, dahil nais ko rin siyang tanungin maya-maya lang, kung ano yung mga mungkahing solusyon sa mga problemang ito, Dahil unang-una, para makapag-mungkahi ka po ng mga solusyon sa isang problema, ay dapat tukoy mo kung ano ang eksaktong problema at kung ano ang eksaktong nangyari sa kasaysayan. Dahil sabi nga po nila, di ba, attorney, na kung nais mong tumungo sa hinaharap, dapat balikan mo ang nakaraan, dahil mula sa nakaraan, makikita mo kung anong mga bagay na mali at pwede mong iwasto sa araw na ito. Di ba, attorney? At sana'y nakikinig nga itong ilang ating mga nasa gobyerno ngayon sa bagong administrasyon, dahil ang mga proposal o mga mungkahi pong ito ay nagsimula po ito, sasabihin ni Attorney Jerry Dolmundo, sa konkretong karanasan sa kanyang mahigit na 30 dekadang paglaban para sa karapatan ng mamamayan, lalo ng mga inaaping mamamayan. So sinasabi mo kanina, Attorney, na noong pagpasok ng martial law at pagkatapos ng martial law ay dyan na pumasok ang katiwalian sa pag-implementa ng hustisya, dahil nakikita ko rin dahil sa kasakiman ng mga taong nasa gobyerno, unang-una sa pagmamahal sa kapangyarihan at syempre ang pagmamahal din sa kanilang perang nabubulsa habang sila ay nasa puder. Diba? Okay, pero bago tayo mag-explain si Manny, Okay, attorney, bago mo sagutin yung aking tanong, papasukin muna natin si Manny Oledan from Singapore, ang ating kasamang OFW. Manny, magandang gabi sa'yo. Manny, dito ka na lang makinig sa telepono. Okay, kausapin mo, hindi pala, okay. Ano man? Okay, okay, Manny. Manny, dito ka na lang sa telepono makinig. Magandang gabi sa'yo dyan. Okay. Hindi siya marunong. Hindi, okay. Usapin mo na, sabi mo sa okay. Telepono. Sa telepono, wag sa monitor, okay, So, balikan natin sinasabi na. Ngayon, dahil sa natukoy mo, attorney, itong mga karanasan natin sa nakaraan, kung bakit ito ang naging dahilan, kung bakit nagkaroon ng deterioration ang sistema ng ating hustisya. Pwede mo bang masabi ngayon ang ilan sa mga mahalagang bagay na dapat gawin ng kasalukuyang administrasyon upang ang mga pagkakamaling ito ay maituwid at maiagapay ang ating bayan sa tamang landas, na sinasabi nga ni Noynoy na dapat tayo ay magkaroon na ng diretsyong daan para sa paggamit ng ating kaunlaran. Attorney. Una nga po, to use your word, diretsyo. Ang ating pong mga congressman, mga senador, ay meron silang pork barrel. At yung pork barrel na yan ay dapat ididiretso na lamang sa kinaukulang entity or instrumentality o beneficiary ng mga pork barrel. Kasi ang dokumento nitong Philippine Center for Investigative Reporting ay may kinalaman ang mga anomalya dyan sa mga pork barrel na dumadating hindi lang 20%, ay meron pa kang 60%. At minsan ay nagkaroon na rin ng mga report dyan si dating Secretary of National Defense, si Renato de Villa, na isang Batanggenyo, at yung kanyang pagiging Secretary of National Defense at saka yung sa tagal niya sa gobyerno rin, ay walang anomalya siya. He is Mr. Honest, is Mr. Good, is Mr. Competent, at yan ay walang record siya ng korupsyon. Ay siya ay pwedeng maging testigo upang ilarawan sa bayan natin at sa gobyerno ito ang mga anomalya sa Department of National Defense. At yan din ang dahilan kung bakit si Trillanes ay nagkaroon ng advocacy na isang sundalong dapat lang ihawak kay baril at makipaglaban. Ang nilabanan niya ay ang korupsyon. At nakakulong siya at naging senador siya.